Sports, grabe ang init ng diskusyon ngayon. Matapos ang masakit na 66-69 na pagkatalo ng ating national team kontra New Zealand All Blacks, hindi lang basta talo ang pinag-uusapan ngayon, kundi ang mas malaking tanong, lumiliit na ba ang tsansa ng Gilas na makapasok sa second round? At panahon na ba para magbago ng core lineup? Pag-uusapan natin ang best at worst case scenario. At real talk tayo tungkol sa performance ng ilang veterano. Pero bago yan, like and subscribe muna para masinsin at walang takot na basketball analysis. Tara, simulan na natin. Mga sports, ano ang tsansa ng Gilas sa second round? Sa kasalukuyan na FIBA Basketball World Cup 2027, tatlong teams lang kada grupo ang papasok sa susunod na round. Matapos ang talo sa New Zealand, nasa alanganin ang positioning ng Gilas ngayon. At tandaan, pagpasok ng second round, magma-merge po ang groups. Posibleng makalaban ng Gilas ang Jordan National Basketball Team o di kaya Iran National Basketball Team or Iraq National Basketball Team at posibleng Syrian National Basketball Team. Ang best scenario, makuha ang tig-isang panalo laban sa Jordan at Iran or di kaya isweep ang Iraq or makapagtala ng kahit 4 o 5 panalo in total. Kung mangyari yan, may malaking tsansa tayong mapasama sa top 7 na aabante sa World Cup 2027. Pero ang worst case scenario, kapag pumasok ang Gilas sa second round na 0-2, ang record, carry over at mabigo pa sa susunod na mga laro, doon talaga liliit ang pag-asa. Pero malinaw winnable ang Middle East team kung tama ang adjustment. So ngayon, ano ang mainit na issue? Effective ba talaga sa FIBA? Hindi maiiwasan ng diskusyon sa social media, especially kay Justin Brownlee. Si Justin Brownlee ay almost 38 years old na. Sa laro kontra NZ, 4 points, 2 over 10 shooting, 20%, 4 turnovers at 33 minutes played. Hindi may kakaila ang ambag niya sa kasaysayan ng Gilas. Pero may tanong ngayon ang fans, may sapat bang suporta kapag off night si JB? Sa modern FIBA, kailangan talagang may plan B. Sumunod si Junmar Fajardo. Si Junmar Fajardo, the Kraken at dominant sa PBA. Pero sa FIBA, naghihirap po siya. 0 points, isang attempt, limited minutes. Ang international basketball ay mabilis at stretch-oriented. Kapag hindi kayang mag-switch sa perimeter, nagiging defensive liability. Hindi ito usapin ang galing, kundi fit po sa sistema. Sumunod si Calvin Oftana. Ang player na ito, ilang off nights na rin ang napuna ng fans. Hindi hiningi ang 20 points per game, pero bilang shooting guard, kailangan may scoring punch o floor spacing. Dito pumapasok ang pangalan ni Justin Baltasar na mas may international mobility at versatility. Sumunod si Scottie Thompson. Si Scottie Thompson ay nakapagtala lang ng 1 point at 3 assists. Sa modern basketball, kung hindi scoring threat ang point guard, lumiliit po ang floor spacing. Transition game ngayon ang laban at bilis ang puhunan. So ngayon, sino po ang umaangat last game? Sa gitna ng issue, may mga nag-shine din. Unang-una dyan, si Dwight Ramos, nakapagtala ng 16 points. Si CJ Perez, 15 points, explosive start. Sumunod ang bago sa pool, si Juan Gomez Diliano na naka 10 points at 2 clutch threats. And lastly, si AJ Ido, nakapagtala ng 11 rebounds and strong defense. Ipinakita nila ang energy at modern pace na kailangan sa FIBA. So ngayon mga sports, hindi po ito hate ito ay usapin ng evolution. Ang Gilas ay nasa transition phase. Kung gusto natin makapasok sa World Cup 2027, kailangan ng mas malinaw na rotation at mas batang core. Heads up tayo mga sports may laban pa kontra Australia. Pero ang tunay na laban ang adjustment. Ikaw mga sports, panahon na ba para magbago ang Gilas score? Like, share, and subscribe at pahit ng bell para updated tayo pareho sa mundo ng basketball world. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!